Guys, dalawang 80,000 pesos po na pagpapagawa ng bahay ang ating pag-uusapan ngayon. At una nga itong Hardiflex house na modern design. At ito naman po, full hollow block with steel trusses and color roof na 80,000 din po ang kanilang nagastos. So ito po, pagkukumparahin po natin ito, ano ba ang pinakamainam dito? Yung Hardiflex ba? Or itong ganitong hollow block na with color roof and steel trusses na at the same 80,000 pesos ang nagastos. So ito po, unahin natin itong full hollow blocks. So guys, ang may-ari po ng bahay na ito ay si Sir Gilbert Mampula na isang security guard from Barangay Igcocolo, Gimbal, Iloilo City. So siya po ang may-ari ng bahay na ito at ito nga ibinahagi sa atin ang bawat detalye ng mga materialis na ginamit dito para mapagbasihan nyo rin. At ito nga po 80,000 labor and materials at nagastos niya po rito, naka-color roof and steel trusses na. So magandang panimula na po ng pagpapagawa ng bahay nito. Kaya ito po, ilista nyo ang bawat detalye ng mga materyales na ating babanggitin dito para mapagkumparahan nyo rin sa inyong pagpapagawa ng inyong pangarap na bahay. So guys, ayon po sa details ni Sir Gilbert. Ito po ay ginawa nitong February 15, 2024 at natapos ito nitong March 10, 2024. At yan nga po, updated price pa po ito dahil nito lamang 2024 ginawa. At ito nga po, ayon sa details ni Sir Gilbert, ang sukat po ng kanyang bahay na pinagawa na ito ay 16 feet by 16 feet. And then meron po itong 2 kwarto na ang sukat po ay 8 feet by 8 feet kabuuan. So ayan, at nakikita natin, ito na nga, nagkakabit na po sila ng steel trusses at ito na nga pag-usapan na natin yan. So ayon po sa details ni Sir Gilbert, ito pong kanilang ginamit na trusses ay mga puro C-purlins po lahat yan. Yan pong nakikita yung wini-welding na yan. At ang ginamit po nila dyan, ang sukat po ay 2x4 at 1.5 po ang kapal. At nakagamit po siya dito ng 5 piraso. Yan, yung 2x4 po. And then bumili rin po siya ng 2x3 at 1.5 din ang kapal. Dito po sa sukat ng bahay na yan, ay naubos niya ay 11 pirasong 2x3 na C-purlins. And then sa yero naman, ay gumamit po siya dito ng color roof, long span, rib type. At 0.4 po ang kapal nito. So dito po sa 16 by 16 na sukat, ito po ay nakagamit siya ng 6 na piraso at 20 feet po ang haba. So ayan po, nakikita natin na mayroon na pong bubong. And then guys, sa mga hollow blocks naman, ayon po kay Sir Gilbert, ito po ay gumamit siya ng number 4 na hollow blocks at nakaubos siya dito ng 600 piraso. Ayan po sa sukat na 16 by 16. And then guys, about naman po sa simento, ay umubos siya dito ng 40 pirasong bag na simento. Sa mga bakal naman po ay 10mm at 9mm naman ang ginamit. Sa 10mm ay nakaubos ng 40 piraso. Sa 9mm ay 30 piraso. At sa mga buhangin naman, nakapagpa-deliver daw po siya dito ng 3 cubic na buhangin. And then yung mix bato at buhangin naman ay nakapagpa-deliver siya dito ng 2 cubic kabuuan lahat dito sa bahay na ito. So sa mga materyales na isinend sa atin ni Sir Gilbert, mula hollow block, simento, bakal hanggang yero, ayan na po ang kabuuang nagastos dito sa halagang 80,000 pesos. At sa labor naman po, meron po siyang isang skill na 500 pesos per day. At sa labor naman or yung katulong ng skill ay siya po mismo ang kasama dito. Kaya ayon po kay Sir Gilbert, hanggang dito muna ang kanyang pagpapagawa sa halagang 80,000 ay ito na nga po ang inabot. Wrap pa siya, wala pang flooring at meron na nga lang po siyang bubong na color roof and steel trusses. And then guys, ito naman po ang ating pag-usapan, ang 80,000 na Hardiflex na bahay. Ito po, napakaganda po at modern na modern po. So ito man po, ilista nyo rin ang bawat detalye ng materyales na ibinigay sa atin ng may-ari ng bahay nito. At yan na nga po ang ating topic at pag-uusapan. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Sir JJ from Sibutad, Zamboanga del Norte. So guys, ito po, halagang 80,000 din po ang kanya nagastos dito. Natuloy ang nakikita natin, umpisa po ay hollow blocks, tapos kahoy po yung kaniyang pinaka-body. And then pagdating naman po sa top, ayan, nagkakabit na sila ng color roof and steel trusses. So ito po, ilista nyo po ang bawat detalye na babanggitin natin dito para mapagkumparahan nyo rin if ever na kayo ay magpapagawa ng ganitong klaseng bahay na Hardiflex. So ayon po sa details ni Sir JJ, ang sukat po ng kanyang bahay na ito ay 48 square meters. And then ito po ay mayroong 1 kwarto lamang, isang CR, kitchen and dining area, sala at terrace. So
So yan, nakikita po natin yung setup ng bahay. Talagang napakaganda at modern na modern. Kitang-kita naman doon sa ginaya or perspective, kuhang-kuha. So guys, kaya po ito naging 48 square meters. Meron po siyang karugtungan doon sa may gawing likod niya. At ito nga makikita natin pagkatapos po ng video na ito. So ito po pag-usapan na natin ang detalye. So guys, dito po sa mga hollow blocks, umpisahan natin. Gumamit po si Sir JJ dito. Nakaubos po siya dito ng 200 pirasong hollow blocks. Ayan, yung pasimula niya na yan. And then dito po sa mga bakal ay 10mm at 9mm. Sa 10mm ay 7 piraso lamang. Sa 9mm ay 3 piraso. So hindi naman kataasan kasi yung inasintada na yan. Kumbaga pinaka-basement lang nung kanyang bahay. And then sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver siya dito ng isang elf. So and guys, sa puntong ito nakikita natin yung forma na ng bahay at kinakabitan na nga ito ng design. Nakikita niyo po yung mga canopy na yan na nasa harap. Yan po ang nagdala na design niya at kitang-kita naman ang ganong kaganda ito at yun nga at nakita natin sa perspective kuhang-kuha na nila at gayang-gaya. So ito po, tuloy tayo. So ayon sa details ni Sir JJ, karamihan po ng ginamit niya ditong materials na bakal ay metal stud po lahat. Yan, metal stud, pati yung mga pamakuan na yan, pati po yung kanilang trusses, metal stud din daw po ang ginamit niya rito. So kabuuan ng bahay, lahat-lahat ay nakaubos siya dito ng 100 piraso. Ayon kay Sir JJ, kaya yan na rin ang ginamit niya dito sa pagpapagawa ng kanyang steel trusses, medyo mamura-mura daw itong metal stud. At hindi naman daw ganun kalakihan, kaya kayang-kaya na raw po yan dali ng kanyang yero o ng bubong. And then guys, sa yero naman ay gumamit po siya dito ng color roof, long span, rib type. At yan guys, dalawang klaseng sukat po ang kanyang nagamit dito. So kabuuan ng nabili niya ay 29 piraso. So dito po sa 10 feet ang haba, nakabili po siya dito ng 23 piraso. And then bumili rin po siya ng 12 feet ang haba at ito ay nakaubos ng 6 na piraso. Kaya total of 29 piraso lahat. So guys, ayan po, nandito na tayo sa loob. Nakita niyo po, yan po yung mga metal stud. Yung ginawa pong pamakuan mismo, instead na kahoy, yan po yung metal stud na ginamit. And then guys, dito naman po sa mga hard deflex, ayan nakikita natin, unti-unti na nga pong kinakabit at nabubuo at kitang-kita na yung forma ng bahay ni Sir JJ. At kung mapapansin po nyo, yung design po sa harap, ayan na po yung canopy at yung forma po ng bintana niya ay talagang sinunod sa usong design. At kitang-kita na nga po yung itsura ng kanilang perspective house or yung ginagayang bahay. At eto na nga ang naging resulta, ay tunay ngang napakaganda. So guys, sa hard deflex po, ayon po kay Sir JJ, kabuuan po nung nagamit dito sa kanyang bahay, lahat-lahat ay umubos po siya dito ng 30 pirasong hard deflex. Ayan, kabuuan na yan. Ayan, kitang-kita na yung forma. And then yung flooring naman po, yung flooring po ng bahay na ito, hindi po siya sementado. At ayon kay Sir JJ, mga tabla po ang ginamit dyan. Ayan, nakikita natin yung pins mong ibabaw na yan. So ito pong ginamit na 200 na hollow blocks, yan po yung pinaka-design dito sa harap. Yan po yung nagdala ng forma ng bahay niya at yung pinaka-basement niya na nakikita natin na yan. So yan po. Pero hindi pa po ito tapos. Ayon kay Sir JJ, unti-unti na naman po siyang nag-iipon hanggang sa ma-full finish na ito. Ang importante, nakita na niya ang forma na gusto niyang mangyari sa kanyang pinapagawang bahay. At ito na nga, ang dating pangarap lamang niyang bahay noon. At ito unti-unti ay naisa totoong buhay at naisa katuparan na niya ngayon.